Yo, what is up mga kamanok? Alright, so for today's vlog, good evening nga muna pala. So for today's vlog, we will be doing candling, no? So magka-candling tayo ng ating incubated eggs. So tonight is their ninth day, no? Ninth day na. Alright, so sinalang namin to noong 25th ng October. So we will be doing the candling. Supposed to be tomorrow pero pwede naman na ngayon. Alright, so we will be doing the candling. Mrs. Butne here will do the honor as the cameraman. The man behind a woman behind the camera. Oh, diba? So, una muna, yung kailangan natin ay candling light. So yung ibang mga incubator meron siyang service light sa loob. Although meron din kami, pero but since it's too high for us, kasi may butas nito dyan sa na pwede mong gamitin as candler. But we will be using this one kasi mas mataas yung aming setter. So we will be using this light. Alright, so this one is my bicycle light pang night ride. So you can also use other source of lights, no, yung mga flashlights diyan. Then improvise lang kayo, gamit kayo ng cardboard. Then pwede niyo isalpak yung ilaw rito. Yan, ayan. So yan, pwede niyo na siyang magamit as source ng sa pag-candling ng ating mga itlog. So we will be doing the candling now. Right. So first, kukunin muna namin yung itlog dito sa loob. Ito yung importante pag kukuha tayo ng itlog. Kailangan muna natin itong ipantay yung nasa loob. Since nakatilt yung ating mga trays, kailangan natin itong ipantay bago natin kunin. Alright, good job. Oops, sumobra. Balik. Konti lang. Yan. So kailangan pantay para hindi tayo mahirapan. Yan. Okay. So trick lang or tip bago tayo kumuha ng itlog, kailangan hindi ito nakasingaw, no? Hindi naka-open ng matagal. So pagkuha ng itlog, kailangan sarado agad natin para yung init hindi lumabas. So kuha lang muna ng isa, then palit. Then kailangan off to, medyo madilim. Yan, para mas nakikita natin yung kung may similya yung ating mga itlog o hindi. So ganito yung gamit namin, guys. Ganito lang, oh. So ito, ayan, nakikita mo ito, focus mo dito. Ayan. So ayan, yung gumagalaw na yan, ito lapit mo, close up mo. Ayan. Ayan. So ayan, yan yung similya. Good. So this one is good. Ito wala. So this one walang similya. Okay, so this is good also.
Yan o, similya niya. Yan. So goods yan. Ito wala. Meron. Yan o. Yun. Yun, maliit. Yan. On the 10th day, mas ano na siya, mas visible na siya. Ayan. So gumagalaw. Ayan, ganito lang po yung pag ano natin. Usually kapag mga 10 days na, buo na yung ano, medyo malaki na yung pan. Ito yung mga walang similya. Ayan. So maganda na nagka-candling tayo para may estimate na tayo kung ilan yung posible na hats natin. Yan. This goods. Okay na. Thank you, Pangga. Okay. Yan. Yung goods yung ating kuhan. Ito po yung itsura ng walang similya. Yan. Yan siya. Ganyan yung itsura ng walang similya. Yan. So ganito po kapag breeder kayo at nagpapapisa kayo ng mga sisiw. Yung iba medyo high-tech na yung gamit, no? Ibang mga farms. Okay. Kapag 18 days na ito, buo na sila. Kakandling ulit tayo after 8 days bago natin sila ilipat sa hatcher. Kakandling din ulit tayo. Ayan. Blood ring. Isa po ito sa mga hindi po ito na develop. Yan. Makikita nyo po yung ring na yan, yung parang line na yan. Ayan. Yan, kung nakikita nyo yung line na yan, yan. Ito, yan yung line na yan. So hindi na po buo yung similya niyan. Okay. Minsan sa first sa trial hatch natin, minsan yung iba maraming hindi walang similya ba? Maraming walang similya kasi medyo mababa pa yung fertility talaga nila at quality ng mga itlog. Hindi pa ganoon ka ganda yung fertility. Especially sa unang month nila ng paglilay. Okay, so we're down to the last rack, to the last tray. Medyo mga lumang itlog. Siguro dito tayo medyo dito. Maraming hindi maganda. Maraming walang similya ba? Ayan o. Siguro ito nga yan. So ito yung mga medyo luma na yung iba rito eh. Last week ng September. So
Ayan. Sumobra tayo sa storage. Pero maganda na rin tong ano ng nasa 3 racks yung nai-ko natin. For sure dito maraming ano rito, marami talagang walang similya dito sa huling rack na to. Kasi ito yung mga lumang ano mga una nating naipon. Ayan o. Okay, so ganyan po kung sumobra kayo sa storage date. Ayan. Ayan. So kapag nag-chiller po kayo ng storage or nagre-ref kayo storage ng fertile egg, maximum lang ng 15 days. Ayan. Ito kasi sobra-sobra na to. Ayan. So lipat ko na lang to. Kasi mostly walang ano na to. Itong huling ano natin, huling tray. Kasi ito yung mga lumang ano lumang itlog na na-store natin for namatay na yung similya for sure. Kasi nasa 3 weeks na to na na-store. Ayan. Alright, so yun. Ganun lang po, no? Ganun lang yung pag candling ng mga fertile eggs. So we will do again another candling before tayo maglipat sa hatcher on the 18th day ng ating in-incubate. Okay, so we have a total of 77, no? Mostly kasi yung mga walang mga walang similya is yung mga older eggs. So far all goods tayo sa ating expected na number of eggs na may similya. Nasa 3 nasa 3 rack, 3 trays, and then may sobra na na 7. So yun, abangan natin yung kasunod na candling and ang ating pisa sa susunod na video. Okay, so yun lang muna guys, sana may natutunan kayo dito sa aming munting video and tips on how to do candling. Alright, so guys, this is Pong. Once again, thank you so much for watching. Bye bye.